So isang magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. At ang topic na pag-uusapan po natin ngayon ay the last homecoming and trial of Rizal. So dito, ang makikita natin dito or i-continue lang natin sa napag-usapan natin kanina, yung pagpili ni Rizal ng ng kanyang defender po. So dito, sinasabi dito, the only right given to Rizal by the Spanish authority was to choose his defense counsel, and even this was highly restricted, for he had to choose only from a list submitted to him. So binigyan ng opportunity po si Rizal na magpumili ng kanya magiging defense counsel o magtatanggol sa kanya, na highly restricted dahil nga sa mga Spanish authority. At ayun, ang Spanish authority ang magbibigay sa kanya ng listahan para siya ay pumili ng magtatanggol sa kanya doon. And doon on December 8 ay binigyan na siya nung 100 na listahan ng first and second lieutenant. And doon sa 100 na yun ay merong pumukaw ng kanyang intention. Sa dami ng pangalan na yun, may pumukaw ng kanyang intention. At ayun ay si Luis Tavia de Andrade. And then naaprubahan din to at napatunayan na si Jose Tavial de Andrade ay magkapatid na yung kanyang bodyguard sa Calamba on 1887. And then he gladly accepted the task. So maluwag sa kanyang loob. So sino ba naman 'di ba na pinili, na sa 100 ay pinili or siya yung napili para maging tagapagtanggol or maging defender ni Rizal pagdating sa mga hukuman. So proceed tayo dito sa reading of information of charges to the accused. So on December 11, dito na nag-umpisa yung pagbabasa o binasa ang paratang sa kanya na kasama yung mga defender. And then kasama ang kanyang defender. And then inakusahan din siya na the principal organizer and the living soul of the Filipino insurrection, the founder of the society, periodicals, and the books dedicated to fomenting and propagating ideas, rebellion. So, hindi naman siya tumutol doon sa paratang sa kanya. So, hindi siya tumutol doon. Pero, umamin siya na hindi siya nagkasala. No? Umamin siya na hindi siya nagkasala. He admitted that he wrote Constitution of the Liga Filipina. So, inamin niya rin na siya yung sumulat ng konstitusyon doon. And then, Dominguez forwarded the papers for the Rizal case to Malacanan Palace on December 13. So, sa pagbaba ng posisyon ni General Blanco, ito yung tumapos sa fate ni Rizal. So, si General Blanco po kasi ay mas makatao kumpara kay Camello G. de Polavieja. At naniniwala na si Rizal ay hindi nagtrahidor sa Espanya. So, malaki yung tiwala ni General Blanco kay Rizal na naniniwala siya na hindi niya kayang traidorin yung Espanya. So, ayun, makikita natin dito yung sa kapalaran ni Rizal. So, dito proceed tayo sa Rizal manifest to his people. So, on December 15, ay sumulat po si Rizal. Rizal wrote a manifesto to his people. At sumulat siya sa kanyang mga tao na umaapila na itigil na yung pagdanak ng dugo. At upang makamit ang kanilang kalayaan sa pamamagitan syempre ng edukasyon pati ng industriya. So meron akong babasahin dito na isa sa mga sentences na isinulat ni Rizal. Sa aking pagbabalik mula sa Espanya, malalaman ko ang aking pangalan ay ginagamit bilang isang sigaw ng digmaan.
Ang ilan na nasa bisig, masakit na kinagugulat ko ang balita ngunit paniniwalang tapos na ang lahat. Ako na nanatiling tahimik sa kung ano ang tinuturing kong hindi na maayos. Ngayon naririnig ko ang aking alingaw-ngaw na siya ang nangangambala magpatuloy at baka sino mang tao ay patuloy na gumamit ng pangalang nasa masama o mabuti upang lunasan ang abusong ito at upang hindi linlangin ang hindi nag-iingat. So ito yung isa sa mga sulat ni Rizal sa manifesto na sinusubukan ni Rizal na kumbinsahin ang mga Pilipino na itigil na yung pag-aalsa nila. And dito naman sa ating next part po ay Rizal's Saddest Christmas. So ito yung pinakamalungkot na Pasko sa araw ng lahat ng iyon. Masayang pinagdidiwang ng mga sangkristanuhan, di ba, ang katawan ni Kristo na isinilang upang tubusin ang sangkatauhan para magdala sa kapayapaan. At napakadilim at masayang Pasko para kay Rizal sana na siya ay nasanay na gumastos dito sa maligayang Pasko sa piling ng kanyang mga pamilya, kamag-anak, mga minamahal sa buhay. So, natagpuan sa kanyang sarili na nalulumbay sa isang mapanglaw na selda. So, parang, syempre, sa saya ng Pasko, sa saya ng araw na yon, siya ay nalulungkot. Bakit? Kasi siya ay nasa kulungan. Tunay na ang Pasko ng 1896 ay kanyang huling araw sa lupa. Ayun, pinakamalungkot sa buhay ni Rizal. Siya ay nasa kawalan ng pag-asa, siya ay nasa walang ilusyon tungkol sa kanyang kapalaran at nag-iisip sa kanyang walang pag-asa na kaso. At nagsulat siya ng liham kay Lieutenant doon sa kanyang defender na si Taviel de Aldralde. And ito yung sulat niya sa Fort Santiago, Disyembre 25, 1896. Ipinarating dito ni Rizal na yung kanyang hearing sa araw ng bukas. So, sinasabi dito, sa Tagalog po sa aking napakahusay na tagapagtanggol. So, sinasabi dito, ipinapaalam sa akin ng investigating judge na bukas ay dininig ng aking kaso sa harap ng korte. Hinihintay kita kaninang umaga para sabihin sa iyo ang isang mahalagang bagay, ngunit walang alinlangan ng iyong trabaho ay hindi nagpapahintulot sa iyo na dumating ka tulad ng aking inaasahan. Hukom sa pagsisiyasat. Kung may oras ka, gusto kitang kausapin bago magpakita sa hukuman. Magpapasalamat ako kung darating ka mamayang hapon, ngayong gabi o bukas. Binabati kita ng maligayang Pasko. Inuulit ko, laging iyong matulungin at mapagmahal, alipin at kliyente. So, mapapansin natin dito sa sulat niya na umaasa si Rizal na makakapag-usap sila ng kanyang defender para malaman o para maipabalita sa kanya na meron silang hearing sa araw ng bukas. Kaya nga 'di ba, sobrang lungkot nung kanyang Pasko. Since nasa kulungan na nga siya, tapos sa araw ng bukas ay ayun na yung kanyang hearing o pagkikita sa hukom. So dito naman proceed tayo doon sa the trial of Rizal. Ano ba yung mga pagtitiis ni Rizal? Sa isang mahusay na patunay na kawalan ng hustisya sa Espanyol at muling tuntunin higit sa isang komedya. Ito ay malinaw na isang mistrial na Rizal, isang sibilyan ay nilitis ng isang militar. So, dito na papasok yung pag-uusap-usap nila. Siyempre kasama ng kanyang defender. Siya po ay kasama na dito. Sinasabi dito ay tinanggap ko nito ang lahat ng paratang at patotoo laban sa kanya at hindi pinansin ang lahat ng argumento at patunay na sa kanyang pabor. Bukod dito, hindi nabigyan ng karapatan si Rizal na kung saan ay sino mang akusado ay karapatan magkaroon ng isang patunay na hukuman sa hustisya upang harapin ang testigo laban sa kanya sa
sa bukas ng hukuman. At dumating yung time ng noong alas 8 ng umaga. Ito na yung Disyembre 26. Ito na yung time ng hukuman nila. So nagsimula ang court martial ni Rizal sa militar. At gusali na tinatawag na Cuartel de España. At nakaupo sa likuran sa bahagi ng mesa sa elevated na 7 miyembro ng korte. So si Rizal ay may kasama mga matataas na posisyon, yung mga lieutenant. At ayun, si Rizal ay ayun, may kasama pala siya. At noong alas 8 ng umaga, Disyembre 26, 1896 ay nagsimula na ang court martial ni Rizal sa militar. Gusali na tinatawag ding Cuarta del España. At nakaupo sa likurang bahagi ng mesa sa isang elevated na 110 pintong miyembro ng korte militar. At nakausuot ng kanilang mga uniforme ng hukbo gaya ng mga lieutenant. At ito yung mga time na ito yung mga kasama ni Rizal doon sa korte. And kasama nila si Jose Arjona, yung presidente, yung kapitan na Ricardo Muñoz, si Kapitan Manuel Reguera, Kapitan Santiago, si Isidro Osorio, Kapitan Brolio Rodriguez Núñez, Kapitan Manuel Diaz Espriabano, at si Kapitan Fermin Perez Rodriguez. At naroon din sila sa courtroom, syempre, si Rizal. At syempre, hindi mawawala yung kanyang defender na si Lieutenant Taviel de Aldralde. At si Kapitan Rafael Dominguez, yung judge advocate nila. And syempre, si Lieutenant Enrique de Alcoque, yung kanyang prosecuting attorney. At yung mga manonood, kabilang manonood na si Jose Pinbraken, si Josephine, yung kanyang kasintahan. So, ilang mga pahayag at marami pang mga Espanyol na nanonood dito. At syempre umupo si Rizal sa isang bangko sa pagitan ng dalawang mga militar o dalawang kawal. At ang kanyang braso ay nakatali sa likod ng nakatali sa bangko o sa siko sa siko tulad ng isang karaniwang felon. At nakasuot siya ng itim na woolen yung suit and may puting vest na itim at sa itim na kurbada. Siya ay kalmado at marangal sa hustisya. So syempre ang pagtitiis ay binuksan ng judge advocate na si Dominguez na nagpapaliwanag sa kaso laban sa kay Rizal. Pagkatapos bumangon sa prosecuting attorney ni Alcoque at nagbigay ng mahabang talumpati na nagbubuod ang mga paratang laban kay Rizal. At hinihimok ang korte na ibigay ang kanyang hatol ng kamatayan. So hinatulan siya ng kamatayan dito. So ang mga manonood ng Espanyol ay maingay na nagpalakpakan kasi sinasabi dito parang hahatulan niya si Rizal ng kamatayan. So syempre yung mga Espanya doon ay nag-agree. Kaya sila ay nagpalakpakan sa petisyon ni Alcocer para sa hatol ng kamatayan. At pagtapos ng persecuting ni attorney ay kanyang masiglang pananalita sa defense counsel naman ni Taviel na pumwesto si Andrade at binasa ang kanyang mataas na pagtanggol kay Rizal. So actually, hindi niya masyadong pinagtanggol si Rizal. Kasi kung mapapansin natin, mamaya ay mas mahaba pa yung sinabi ni Rizal compare sa kanyang defender, no? So sinabi, binasa ang kanyang mataas na pagtanggol kay Rizal. Tinapos niya ang kanyang pagtatanggol sa isang marangal, ngunit walang saysay. No, walang saysay na payo sa mga miyembro ng militar at mga hukom ay hindi maaaring maging paghihiganti. Ang mga hukom maaaring ay maging katarungan. So sa pagkakataon na yon, ang kanyang paalala sa hulog ng ganon ay ang mga opisyal sa hukbo ng mga Espanyol na nagsisikap
At si Rizal ay kapwa pagiging ganti at hindi makatarungan. Yun yung parang inaakusa nila kay Rizal. So, ayun. So, sabi sa pagkaupo ni Lieutenant Taviel ay tinanong ng korte si Rizal. Syempre pagkatapos mag-defend nung mag-defend ng defender ni Rizal, sabi nung nasa korte, kung gusto mo, baka may gusto kang ipadagdag. Kung gusto mo, baka may gusto ka pang sabihin. And then, sabi ni Rizal, pagkatapos, may binasa si Rizal. Sabi niya, ang pandagdag ng kanyang depensa sa sinulat niya sa mga selda sa mga bilangguan. Ito yung pinaghandaan niya talaga sa karagdagang depensa patunay para siya ay kanyang makawalan sala na sa pamamagitan ng 12 puntos. So, meron siyang ginawa na 12. No? So, ang una, hindi maaaring magkasala ng rebellion dahil pinayuhan ni Dr. Pio Valenzuela na dapitan na huwag bumangon sa revolusyon. So, ayun yung mga reason out niya kung bakit ba siya ganon. So, hindi siya tumutugma sa mga radikang revolusyon ng elemento. Ayun yung pangalawa niyang puntos. So, sa pangatlo naman, ginagamit ng revolusyonista ang kanyang pangalan nang hindi niya alam kung na may kasalanan siya kaya siya nakatakas sa Singapore. So sinasabi niya na nire-reason niya dito na hindi niya nga alam kung ano yung mga nangyayari, kung bakit ba siya pinagka sa kasalanan niya. And then sabi niya kung may kamay siya sa revolusyon, nakapagpatayo na siya ng bahay, ospital, at bumili na rin siya ng lupa. So, sinasabi niya dito, kung siya yung pinaka-head or kung siya yung kamay nun, ay sana bumili na siya. Kung ano yung gusto niya lahat, ay nagawa na niya sana. Nakabili na sana siya ng bahay, ng ospital at lupa doon sa dapitan. So, panglima, kung siya ang pinuno ng revolusyon, bakit hindi niya sinangguni ng mga revolusyonista? Ayun yung sinabi niya sa number 5. So, sa number 6 ay totoong isinulat niya ang bylaw ng Liga Filipina. Ngunit, ito ay civic lamang sa osasyon, hindi sa isang revolusyon, hindi sa pangkalahatan. Sinasabi niya dito, isinulat niya yung bylaw Liga Filipina na yon hindi para sa lahat ng mga mamamayan. Kumbaga sa isang asosasyon lang yung siulat na yon. At sabi niya sa 7, hindi nagtagal ang Liga Filipina sapagkat pagkatapos ng unang pagkikita ay pinalayas siya sa dapitan at namatay ito. So, inaano niya dito, gaya ng nasa 6, isinulat niya yon para sa lamang doon sa isang organisasyon. At hindi yon nagtagal sa isang lugar. Kumbaga napawalang bisa agad yon. At doon sa number 8 naman, kung ang liga ay muling inaayos pagkalipas na 9 buwan, hindi niya na alam tungkol dito. So kung na-revive man yun or na-reorganize man yung Liga Filipina na yon, sinasabi niya dito na wala na siyang kinalaman doon o hindi niya na alam kung ano yung nangyari. So sa 9 naman, hindi natupad ng Liga ang layunin ng revolusyonista. Kung hindi nila gagawin, pinalitan ito ng katipunan. Ayun yung sinasabi niya sa number 9. And sa number 10 naman, kung totoo man na may ilang mapait na komento sa liham ni Rizal, ito ay hindi dahil isinulat ito noong 1890 ng kanyang pamilya ay inuusig na inalis sa bahay, bodega, lupa at iba pa. Ang kanyang kapatid, kanyang mga bayaw ay ipinatapon. So 11, ang kanyang buhay sa dapitan ay naging huwaran bilang commander ng politiko at maaaring patunayan ng misyonerong pari. So, lastly, sa sinabi niya sa 12, hindi totoo na ang revolusyon ay naging inspirasyon ng isang talumpati sa buhay ni Doroteo Onjancio, gaya ng sinasabi ng mga testigo na gusto niyang harapin mga kaibigan niya. So, hindi doon sa bahay nila isinulat yon. Alam na ang kanyang pagtutol sa mga armadong paghihimagsik. Bakit nagpadala ng mga katipunan sa dapitan na hindi niya kilala? Dahil aware naman ang mga kakilala sa kanya na kakatulan ang kanyang marahas na kilusan. So, nakakalungkot nga kasi after magsalita ni Rizal,
after niyang mag-defend, sinasabi dito na pagkatapos niyang magsalita doon sa kanyang opinion o pag-defend niya sa sarili niya, ang hukuman ng militar ay nagtanggi ay nanatiling walang pakialam sa sumasamo o sa mga sinasabi ni Rizal sa kanya. So isinaalang-alang ng Pangulo na si Lieutenant Col Togueres Arnoja ang paglilinis at inuutos na linisin ang bulwagan. At pagkatapos nun ay nagsialisa na sila. Pagkatapos ng maikling deliberasyon, nagkaisang bumoto ang korte. So after nung pagsasalita ni Rizal ay nagkasundo yung mga nasa loob ng korte na hatulan siya ng kamatayan. Tapos on December 26 pa rin ay nagdesisyon ang korte na isumite na si Gobernador General at kaagad humingi ng opinyon. So on that day din ay naaprubahan yung pagpatay o yung paghatol sa kamatayan ni Rizal. At yun nga, pinirmahan na yun ni Paul Vieja at ang pagbitay kay Rizal noong December 28, inaprubahan yon. At ang desisyon ng court martial na iutos na barilin si Rizal sa alas 7 ng umaga ng Disyembre 30 sa Bagong Bayan Field at sa Luneta. At ang kanyang antas sa bagay na ito ay tumatakbo bilang pagsunod. So sinasabi din dito ni Camilio G. de Polvieja para sa mga gobernador, sinasabi niya dito na sinasabi niya para sa nagpirma sa pagkamatay ng dokumento na nag-uutos sa pagbitay kay Rizal Gobernador General, nananalo si Paul Vieja na walang hanggang odium na sambayan ng Pilipino na sa ibang opisyal na Espanyol ang responsable sa pagkamatay ni Rizal. So sinasabi dito, ang responsable ng pagkamatay ni Rizal ay mananatili bilang kasuklam-suklam na kontrabida sa Pilipinas. So pinaparating dito na hindi makakalimutan, no? Hindi makakalimutan ang pagpili o mananatili bilang kasuklam-suklam na kontrabida sa Pilipinas. So dito sa pinag-usapan natin sa buhay ni Rizal, sa The Last Homecoming and Trial of Rizal, makikita natin dito yung trial talaga ni Rizal pagdating sa kulungan, kung ano yung mga nangyari sa kanya, no? Kasi sa isang araw pa lang sobrang daming nangyari. Pagdating sa kulungan, tapos dumating sa korte, tapos nag-defend niya yung sarili niya, and then after that, pagka-defend niya sa sarili niya, ano yung sinabi? Nag-vote sila buong korte na papatayin si Rizal at naaprubahan. At sinabi ni Camilio G na responsable sila doon sa pagkamatay ni Rizal at mananatiling kasuklam-suklam iyon sa Pilipinas. At yun lamang po sa hapon na ito. At pasensya na po ay hindi po tayo nakahabol. At maraming salamat din sa opportunity na patuloy na makapag-report po tayo sa ganitong sitwasyon. Yun lamang po. To God be the glory po sa lahat.